Japanese passport holder ka na ba pero dugong Pinoy pa rin? Alam mo ba na kahit dekada ka na sa Japan, may hidden benefits ka pa rin sa Pilipinas na hindi alam ng marami? Mula sa isang taon na visa-free stay hanggang sa tax exemption. Posible to. Huwag mong hayaang masayang ang pribilehiyong ito sa susunod mong pag-uwi. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mahalagang usapin na naman ang ating hihimayin ngayon para sa ating mga kababayan sa Japan. Marami sa inyo ang nagtatanong, paano naman kaming mga naging Japanese citizen na? May pakinabang pa ba ang pagiging dating Pilipino namin pagdating sa Bureau of Immigration? Ang sagot ay isang malaking yes. Kaya naman tutukan natin ang video na ito dahil iisa-isahin natin ang bawat detalye ng Balikbayan program para sa inyo. Sa ilalim ng Republic Act 6768 na na-amend ng Republic Act 9174, ang mga former Filipino citizen ay legal na kinikilala bilang mga balikbayan. Ibig sabihin, kahit sinuko mo na ang iyong Philippine passport kapalit ng Japanese passport, hindi mawawala ang status bilang dating anak ka ng Pilipinas. Ang benepisyong ito ay magagamit mo sa tuwing ikaw ay bibisita sa ating bansa. Gaano man ito kadalas. Una sa listahan ay ang 1-year visa-free stay. Bilang Japanese citizen, karaniwan ay 30 days lang ang limit ng inyong stay bilang turista. Pero, bilang balikbayan, bibigyan ka ng Bureau of Immigration ng tatak na BB o balikbayan status na valid sa loob ng isang buong taon. Pangalawa, exempted ka na sa travel tax. Wow! Kung ang iyong paglagi sa Pilipinas ay hindi lalampas sa isang taon, hindi mo kailangang magbayad ng travel tax pag alis mo ng bansa. Malaking tipid ito lalo na kung pamilya kayong nagbiyahe. Pangatlo, ang duty-free shopping privilege. Maaari kang mamili sa duty-free Philippines ng hanggang $2,000 worth ng item sa loob ng 15 araw hanggang 30 araw pagdating mo sa Pilipinas. Huwag kalimutan, hindi ito automatic. Kailangan mong patunayan sa immigration officer na ikaw ay dating Filipino. Dalhin ang iyong Japanese passport at ipakita ang alinman sa mga ito. Ang iyong lumang Philippine passport o kaya naman ay ang iyong PSA birth certificate. Kung kasama mo ang iyong Japanese spouse o anak, kailangan mo ring ipakita ang iyong marriage contract o birth certificate nila bilang tunay na relasyon. Tandaan, dapat ay kasabay mo silang papasok ng bansa para makakuha rin sila ng ganitong benepisyo. Paglapit sa counter sa airport, maging magalang ngunit malinaw sa pagsasabi, I would like to avail of the balikbayan privilege. Siguraduhin ding i-check ang stamp sa inyong passport bago umalis ng counter. Dapat ay nakasulat doon ang petsa ng saktong isang taon mula sa iyong arrival. At syempre, huwag kalimutang mag-register sa e-travel portal bago ang iyong flight dahil requirements ito para sa lahat. Sana ay nakatulong ang informasyon na ito sa inyong susunod na bakasyon. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan tungkol sa buhay sa abroad, dokumento o kahit anong tips, i-comment nyo lang sa ibaba. Lagi nating tatandaan, ang tamang kaalaman ay susi ng maayos na paglalakbay. Para sa iba pang impormasyon at gabay, ako ang inyong Pinay Question. Hanggang sa muli nating pagkikita dito sa aking channel and don't forget to like, share, and subscribe. Channel!